Mapagpalang araw sa lahat ng mga kayanggaw dyan na nakikinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ikinagagala kong mapabilang ang kwento sa channel na ito na nangyari pa noong kabataan ko. Tungkol ito sa babaeng simpleng labandera lang nung naging kaklase ko siya. Pero nang lumipas ang panahon, nagkita kami ulit at isa na siyang matapang na babaeng manunugis ng aswang. Upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Tupe. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Oh, lumabas ah. Isa pa oh. 2 piso. Woo! Oh, isa pa oh. Grabe, ang galing ko dito ah. Oh, sandali. Nakita ko yun ah. Kaya pala lagi ka nananalo eh. Kasi nandadaya ka oh. Ano? Ano madaya ka dyan? Tumigil ka nga, Joker. Ayos-ayos ng laro ko ah. Huwag mo nga ako pagbintangan. Hindi. Teka lang. Yung kuko mo oh. Mahaba sa hinlilit. Kapag tinatching mo yan taya mo sa barya, sinasama ng kuko mo yung barya oh. Kaya lumalabas sa guhit. Madaya ka talaga. Sira ulo. Eh di sana may guhit dyan gamit yung kuko ko. Eh tignan mo. Wala naman oh. Hindi. Hustler ka sa ganyan eh. Hoy, bago ako gumaling sa Pandaraya, gagaling muna ako sa laro na to no. O ano, lalaro pa ba tayo? Sayang yung oras oh. Eh teka. Eh putulin mo muna yung kuko mo. Para maniwala ako na hindi ka nananadya. Eh anong gagamitin ko sa pangungulangot ko kung puputulin ko? Yung putulin mo, yung sayo, wag yung akin. Bah, nalagaan ko to ng maigi para humaba tapos papaputol ko lang. O siya sige, wag na nga lang tayo maglaro. Panalo na naman na ako eh. Kakainis ka talagang kalaban. Oh, kita mo to? Sa kakasusuko kung kailan panalo ka na. Napakadaya mo talaga, Tupi. Eh, bakit mo naman kasi kalaro, Joker eh? Kung ano yung binibintang mo sa akin tapos ipapaputol mo yung kuko ko? Eh, kuko mo kaya at putulin ko. Mangingailan ka pa sa kuko na may kuko? Eh, sige na. Maghanap ka na ng kalaro mo. O, ayan o. Ito na yung pera mo. Yabang mo. Tandaan mo ha. May araw ka pa rin sa akin. Napakadaya mo talaga. Araw mo yung mukha mo. Kala mo naman matatakot ako sa'yo. Inis akong umalis sa harap niya at saktong nakasalubong ko naman ang kaklase naming labandera ng aming guro sa lugar din namin. Malapit lang kasi ang bahay namin sa eskwelahan. At hapon na yon, siguro sa inis ni Joker sa akin, yung kaklase namin na yon ang pinagdiskitahan niya. Hoy, Tessa, bilan mo nga ako ng soft drinks. Stoy, inakausap kita. Sinabi lang bilingan mo ako ng soft drinks eh. Kawawa ka naman no, Joker? Hindi ka ba pinapatikim ng nanay mo ng soft drinks? Hoy, nanghihingi lang ako ng soft drinks sa'yo ha. Huwag mo idama yung nanay ko dito. Pambira. May sapak na naman sa utak tong si Joker ha. Pinagdidiskitahan na naman si Tessa oh. O sige Joker, sandali lang ha. Bibigyan kita ng isa. Ba't naman bibigyan ni Tessa yun? Pati rin ba to si Tessa sinasapian na ng espiritu ng ututo? Dahil sa kuryosidad ay sinundan ko ang dalawa na tumungo sa tindahan. Kung saan doon din talaga ang sadya ni Tessa. Dahil doon nga nakatira ang guro namin na pinaglalabhan niya ng damit. Pagdating doon, kumuha ng walang lamang bote ang babae at binigay yon kay Joker. Hoy, ang sabi ko soft drinks na iinumin. Hindi yung bote na walang laman. Oh, ayan bote oh. Sino ka ba para bilihan ko ng soft drinks ha? Ayan tuloy. Nakahanap ko tuloy ng katapat mo, Joker. Pero akala ko bibili talaga si Tessa eh. Ah, ganon. Bibila mo ko ng soft drinks o ibubukbuk ko to sa ulo mo. O sige, pukpuk mo sa ulo ko. Ano? Gusto mo pukpukin kita sa ulo nito? Oh, pinapapili mo ako, di ba? Ayaw kitang bilhan ng soft drinks, kaya sige, pukpuk mo na lang yan sa ulo ko. O ano? Hindi mo kaya, no? Wala ka pala eh. Ba't sinusubukan mo talaga ako eh, no? Alam mo kasi, Joker, umuwi ka na sa inyo. Magpagaling ka na lang. Sa ugali mong yan, para ka nang may sakit eh.
Ari ko, ano ba, Joker? Bakla ka ba, ha? Bitawan mo nga yung buhok ko. Hoy! Joker! Bitawan mo nga yan! Kapag hindi ka tumigil, jojombagin ko yung panga mo! Bitawan mo! Nay! Si Joker, oh! Inaaway yung labandera natin! Oh! Ano, Joker? Pakailam ko dyan! Utog ko pa tong labandera niyo sa pader eh! Ano nga? Papalag ka? Galing mo magsalita! Ari ko naman, Joker. Ang sakit na ng anit ko eh. Ano ba? Hoy! Joker! Tama na yan! Oo nga! Bitawan mo siya o ibubuhos ko sa itong laman na arinola! Ano? Isa! Nako, pagtutulungan na ako! Oh! Ayan na oh! Ari ko, sakit ng siko ko ah. Tinulak pa talaga ni Joker oh! Diyan na kayo! At ikaw lang babae ka! Napakadamot mo! Soft drinks lang naman yung hinihingi ko eh! Siguro may ganun talagang tao. Yung tipong wala na sa katwiran pero sige pa rin ang sige. Binalingan ko na lang ng tingin ng babaeng gulong-gulo na ang buhok. Si Cookie naman na anak ng guru namin. Kapansin-pansin sa itsura nito ang pagtataka sa naging ugali ni Joker. Ay nako! Ano ba naman nangyari doon? Kaloka! Parang pinasukan na eskandalosong para sa isa tenga yung Joker na yun ah. Pero, uy, Tessa, ano, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat ah. Pero pwede ba akong makahiram ng lighter? Ano? Anuhin mo naman yung lighter? Eto, meron ako. Pero anong gagawin mo dyan, Tessa? Basta, pahiramin mo na lang ako. Kinuha niya nga ang lighter na binibigay ko at may hawak siyang maiksing buhok. Tila buhok ng lalaki. At kung hindi ako nagkakamali, buhok yun ni Joker. Sinindihan niya ito at nasunog kaya amoy na amoy ko ang matapang na amoy ng nasusunog na buhok. Oh, tapos, ano meron dyan? Basta, wala lang to. Wala? Pero bakit ganyan yung reaksyon mo? Parang may napansin ka sa buhok eh. O sige, pahingi ako ng buhok mo kahit isa lang. Ha? O siya, sige nga. Oh, ito. Amoyin mo habang sinusunog ko ah. Oo, sige. Amoy nasusunog na buhok din. Pero mas mabaho yung kay Joker. Ibig sabihin ba nun, hindi siya naliligo? O di kaya marami siyang balakubak? Oh, di ba? Magkaiba talaga yung amoy. Oo siya, Tope oh. Ito na pala yung lighter mo. Cookie, nasaan ba yung labahing damit nyo? Eto bakla oh. Kaunti lang yan ha. Kaya sigurado ako matatapos ka na maaga. Tsaka mauna na rin ako sa inyo ha. Sigurado, sisigawan na naman ako ng ate ko kapag nalate akong uuwi sa bahay. O sa sige, Tope. Ingat ka para sa akin ha. Sinamaan ko lang siya ng tinginon at umalis na rin. Pero syempre habang naglalakad, naisip ko yung ginawa ni Tessa. Bilib din ako sa tapang ng loob niya na parang hindi naman matatabla ng pang-aapi ng iba. Sa loob kasi ng eskwelahan namin, si Cookie lang talaga ang kumakaibigan sa kanya. Ako kasi wala naman akong hilig makipagkaibigan sa mga babae. Ilang sandali ng paglalakad, nakarating na ako sa bahay pero bigla naman akong kinurot ni ate sa tenga. Aray! Ate ko! Ate, ano ba? Itenga ko! Kanina pa yung uwian pero ngayon ka lang dumating? O ano? Inabala ka na naman ba ng tanching na yon? Katanda-tanda mo na naglalaro ka pa rin ng larong pambata na yan? Aray ko naman ate, matatanggal yung tenga ko sa'yo eh. Hindi nga ako naglalaro, umawat lang ako sa away. Anong umawat sa away? At kailan ka pa may pakialam sa mga ganyan, ha? Ate, bitawan mo nga muna ako. Pinagtatanggol ko lang naman si Tessa dun kay Joker eh. Nagpabili kasi ng soft drinks tong si Joker. Ayaw naman nung babae. Kaya yun, sinaktan niya. Ikaw talaga? Ano ba paki mo doon sa Tessa na yon, ha? Hindi ba't bili ni tate huwag kang makikipaglapit doon sa babaeng yon? Kasi nga hindi maganda yung lahi nun. At dahil talaga doon, nag-aksaya ka ng oras mo? Kung
Kung umuwi ka sana dito ng maaga pa, edi may tubig na sana akong nagamit. Aray ko naman ate. Grabe ang init na ng tenga ko ah. Oo na po. Mag-iigib na ako. Grabe ka naman sa akin. O siya, sige na. Bilisan mo doon. Mamaya darating na si tate, wala pang pagkain. Ay naku, makakuha na nga lang ng balde. Sa bakura namin sa bandang likod at malapit sa kusina ay merong poso kung saan kami kumukuha ng tubig. Bawal na mag-igib ng tubig kasi ang ate ko dahil malaki na ang tiyan niya at malapit na siyang manganak. Kaya kailangang ako talaga ang mag-ipon ng tubig doon. Habang abala naman ako sa ginagawa, napatingin naman ako sa bandang dulo kung saan tanaw ko ang bahay nila Tessa. May kaliitan itong tingnan dahil sa distansya at nakita ko itong parang may makapal na usok. Nung una hindi ko yon pinansin, lalo na't dumating si Aboy na kaibigan ko. Tupi, pingi naman ako ng malunggay nyo. Lalagay lang ni nanay sa tinola na gagawin niya. O sige lang Aboy, kuha ka lang dyan. Teka, parang lumalagablab yung bahay nila Tessa. Tingnan mo oh. Ha? Hala, oo nga no. Teka, nasusunog yung bahay nila. Naku, may sunog. Hoy, mga kapitbahay, nasusunog yung bahay nila Tessa. Aboy, puntahan natin. Teka, kukunin ko lang itong tubig nila ate. Mauna ka na doon. Oo, sige. Mga kapitbahay, tulong, may sunog. Nauna na ngang tumakbo si Aboy sa pinangyarihan na yon. Ako naman, dali-dali nang pinasok sa bahay ang balde na may tubig na gagamitin ni ate. Magbubunga nga pa sana siya kasi pupunta ako. Pero naging bingi ako sa mga sinasabi niya at tumakbo talaga ako papunta sa bahay na yon. May dala akong isang balde pa noon. At pagdating roon, dahil malapit sa kanal na sa palayan ng tubig, doon ako kumuha para nga buhusan yung bahay. May mga gumawa din noon, pero ang bilis na tupok ng bahay at amoy krudo pa. Walang ya. Natupok na yung matanda sa loob. Tsaka, amoy gatong oh. Sinadya yata talaga sunugin to. Tara, buhusan pa natin. Kaya pa yan. Oo, sige. Mga kasama, kaya pa to. Maliligtas pa natin yung matanda sa loob. Naku, kawawa naman yung lola ni Tessa. May sakit ang lola ni Tessa noon at nasa loob ito ng bahay na yon. Marami namang taong tumulong, pero ano pang magagawa namin? Mabilis talagang lumaki ang apoy noon, kaya kahit nakita namin ang simula nito, yung oras ng pagtakbo namin papunta doon, yon ang naging pagkakataon ng apoy para lumaki bago pa namin ito nabuhusan ng tubig. Nang mawala na ang apoy, sinikap naming tingnan ng matanda sa loob. Nahulog na ang nakaangat na sahig nito, pero nakatayo pa rin ang haligi at may ibang parte ng dingding na nakakapit pa. Naku, yung matanda. Diyos ko, tupi oh. Ano Aboy, buhay pa ba? Naku, tumabi kayo dyan. Lola Agnes! Tabi! Lola Agnes! Ano? Nasa si Lola Agnes? Hala, Cookie! Nasunog yung matanda! Nandiyan pa si Tessa? Ayun na. Parating na siya. Tumabi nga kayo! Tumabi kayo dyan! Lola! Lola Agnes! Lola! O ano? Buhay pa ba yung matanda dyan? Kap, hindi pa po sigurado eh. Lola! Lola! Tessa, teka lang. Marami baga dyan. Huwag ka pumunta dyan. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Teka, ano ba nangyayari dito? Hala, patay yung lola ni Tessa. Eh baka naman buhay pa yan! Dalhin na natin sa ospital! Oo, tama. Oo, yung iba dyan. Tumawag kayo ng tricycle. Tessa, tutulungan ka na namin. Dalhin natin sa ospital. Naghubad na
lang din ako ng damit noon at nilagay ito sa katawan ng matanda. Nangangamoy pa noon ang tsinelas ko dahil nga sa nagbabaga pang ibang kahoy na nasunog sa bahay. Pinagtulungan naming maalis doon ng matanda para nga madala sa ospital. Pansin ko noon kay Tessa, nag-aalala siya pero pinipili niyang maging kalmado. At nagawa pa nga niyang pumunta sa masukal na bahagi na parang nag-iimbestiga. Kinuha sa amin ng matanda ng ibang mga tao roon at sila ang nagdala nito sa tabing kalsada. Ako naman lumapit kay Tessa at inalam kung ano ang hinahanap niya hanggang sa may nakita siyang galon ng krudo. Grabe. Sino kayang halangang bituka ang may gawa nito? Ano? Tama ako, Tope, no? Namoy ko yung krudo na yung kanina eh. Nasa damo pa yung iba. Sinunog nila yung lola ko. Naku, Diyos ko naman. Sino bang walang puso ang gumawa nito? Inano ba sila ng matanda na yun? At saka grabe, Cookie. May galon talaga dyan? Binuhusan talaga nila tapos sinilaban? Teka. Nawakan niyo si Lola Agnes, di ba? Humihinga pa ba siya? Hindi ko na maalala, Cookie. Nataranta na ako. Basta ang nasa isip ko lang, kailangan ko siya makuha doon. Kaya yung kahit suruin man lang siya, hindi ko talaga yun nagawa. Ako din eh. Pasensya ka na, Tessa ah. Hindi man lang namin agapan si Lola. Nandun kasi ako kila Tope eh. Masyadong malayo yung tinakbo namin. Tapos pagkarating namin dito, malaki na yung apoy. Uy, Tessa, bakla. Ayos ka lang ba? Nakakabahala na yung pananahimik mo. Umalis. Hoy, Tessa! Hintayin mo naman ako! Umalis doon si Tessa na walang kahit isang salitang sinabi matapos mapagtanto na sinadyang sunugin ang bahay nila. Sinundan lang namin siya at huminto lang kami nang sumakay siya sa tricycle. Ibig sabihin susundan niya ang lola niya sa ospital. Dumidilim na rin noon at nasa bandang 7:00 na kaya nagtawag na naman si ate. Wala na akong nagawa noon kundi ang umuwi. O ano, Tope? Anong nangyari doon? Buhay pa ba yung matanda? Hindi ko alam, ate. Hindi ko rin natignan. Nataranta na rin kasi ako kaya basta na lang namin kinuha doon para madala sa ospital. Si Tessa, kumusta? Yun. Sumunod sa ospital sa lola niya. Tsaka grabe yung babaeng yun, ate. Nakakatakot yung pananahimik niya. Alam mo yung hindi siya umiiyak pero naamoy ko na para maghiganti siya. Bakit naman maghihigante? Hindi ba yun aksidente? Hindi, ate. May nakita kaming galon ng krudo dun sa damuhan. Wala nang laman yun pero amoy krudo talaga. Naku, kung sino man yung gumawa nun sa matanda, wala talaga siyang puso. Nakakaawa nga talaga, ate. Lapdos na lapdos yung balat nun eh. O siya, sige na. Maglinis ka na doon ng katawan. Wala kang damit eh. Tapos dala mo pa yung amoy sunog dito sa bahay. Hindi nagtagal ay dumating naman si tatay at naisalubong nga namin sa kanya ang balita na yon. Bandang 9:00 ng gabi, halos hindi natulog ang mga tao sa baryo dahil may mga pulis nang nag-iimbestiga sa lugar. Pati kami noon kinausap at isinalaysay din namin ang mga nasaksihan namin. Kahit si ate noon kinausap din bilang kumpirmasyon na inutusan niya nga ako nang mangyari yon at nandun nga si Aboy sa bahay. Halos hating gabi na sila umalis sa kakasuri ng pangyayari na yon. At kinabukasan, kalat na ang balitang patay na ang matanda. Hindi rin nun pumasok si Tessa sa eskwelahan. Hanggang sa lumipas pa ang 3 araw. Cookie, sa inyo ba ilalama yung labi ng matanda? Alam mo, Kara, ang tsaka mo. Nasunog nga yung bahay nila Tessa, di ba? Pati yung mga gamit niya sunog na rin. Kaya dito muna siya sa amin uuwi, sabi ni Mama. Pero nasan pala siya, Cookie? Hindi nga namin alam eh. Hindi pa nga nakukuha yung bangkay ng lola niya sa punerarya. Naku, kawawa naman si Tessa. Pero alam nyo, kahit papano ha, panatag yung loob ko. Kasi wala nang kulaman na mangyayari dito. Nakakatakot naman kasi yung matandang yun eh. Grabe ka naman, Kara.
Patay na nga ginaganyan mo pa. At saka, huwag mo paparinig yung kay Tessa, Kara. Hindi umiyak yun. Kadalasan pa nga sa mga ganun tao. Balala talaga magalit. Baka masaktan ka pa. Wow gagawin niya yun sa akin? Lagot siya sa pamilya ko, no? Grabe ka talaga, Kara. Parehas lang talaga kayo ni Joker eh. Wala namang kasalanan yung tao sa inyo, hinihusgahan nyo. Oh, bakit? Totoo naman Pero grabe ka pa rin. Kahit magtira ka lang ng konting awa, hindi mo nagawa. Lala mo naman. Ay nako, hayaan mo na nga yung bruha na yan. Basta. Ako, tinuruan talaga ako ng nanay ko na magandang asal. Kaya may respeto ako sa tao kahit papano. Ay nako, alam nyo kayo, ang uuwi nyo. Gandang asal raw. Kahit ano gawin mo, hindi ka pa rin tanggap ni Lord, no? Kasi bakla ka. Gusto mo sabunutan kita with matching tabling? Mas lalong hindi ka tanggap, no? Masyadong maitim yung budhi mo. Multuhin ka sana ni Lola Agnes. Hoy, yung bunganga mo, Cookie, Oh, ano? Takot ka, no? Lola Agnes, pakidalaw naman itong babaitang mapanlait, oh. Ang sabi niya, mangkukulam daw kayo. Walang iya ka talagang Cookie ka? Halika nga dito. Diyos ko, yung buhok ko! Hoy! Kalalagay ko lang ng pamana dyan, aray ko! Ito pe! Papa! Tutulungan mo naman ako! Sus! Malalaki mong tao, sa bunutan mo rin! Papatalo ko pa ba? Kung sa bagay, mas mahaba pala tong buhok ng bruhang to sa akin. Akin na nga yung buhok mong babae ka! Namahin ko ng tricycle namin! Aray ko! Bitawan mo nga yung buhok ko, Cookie! Ang sakit! Ano ba? Natatanggal na yung iba! Tupe, tulungan mo naman kami dito! Hoy! Asa ka pa tulungan ng fafa ko, no? Ang dami na tanggal sa buhok mo, Wala kang pambili na anti-hair fall na shampoo, no? Ang sarap ubusin nito! Ang rurupok! Papanglait ka ng buhok, sa'yo nga napuno na ng alikabok, Palibhasa, nilagyan ng pumada ng mga gurang lang! Mga gurang lang ang gumagamit nun! Oh, kaya nga dumudulas sa kamay mo, di ba? At hindi mo mabubunot yan. Hindi ka tulad doon sa'yo. Walang pinagkaiba sa Bermuda grass sa karupukan. Ayan sa'yo. At dahil dyan, gagawin kita pang scrub ng sahig namin. Dahil mukha ka ng bunot ng nyog, kaya dapat lang sa'yo yan. Ang sakit, Hoy, yung dalawa dyan. Tama na nga yan. Oh, ito. Gamitin nyo, gunting. Papakahirap pa kayo magtanggalan ng buhok dyan. Yan lang naman pwede nyo magamit para mas madali, oh. Ayan, oh. Medyo mapurol lang yung isa. Tapos yung isa walang hawakan. Pumili na lang kayo dyan. Ay, wow, Tupe, So pag-aawayin mo pa talaga kami dito? Oh, ba't ko naman kayo awatin? Hindi ko naman kayo kaano-ano. Pero dahil sa ginawa ko, para ko na rin silang inawat. Ako naman ay agad na tumalikod noon. At tila na nahimik na lang din ang dalawa habang lumalayo ako. Sa bahay nga nila Cookie, dinala ang kabaong ni Lola Agnes. Pero hindi ko nakita si Tessa doon. Maraming nagtatanong kung nasaan na siya. Kahit nga sa eskwelahan, ni minsan hindi rin siya nagpapakita. Isang araw naman noon, malakas ang kulog at kidlat. At napakaingay ng bagsak ng ulan sa bubungan naming gawa sa yero. Pero kahit gaano man kalakas ang ingay na yon, naririnig ko pa rin na parang may kumukuha ng tubig mula sa poso namin. Dahil doon bumangon ako at tumungo ako sa kusina. Sinilip ko kung sino ang taong yon sa mismong pintuan na naroon. Tessa? Anong ginagawa mo dyan? Stoy, umiiyak ka ba? Hindi ka pa pupunta dun sa halamay ng lola mo, Tsaka umuulan, oh. Basang-basa ka na dyan. Halika na. Lumayo ka sa akin, Tupe. Pero basang-basa ka na, oh. Malamig dyan. Baka magkasakit ka pa, oh. Ano bang kasalanan ko sa inyo, Bakit niyo ba pinatay yung lola ko? Tessa, wala ko alam dyan. Sinabi ko na sa pulis yung totoo. Hindi naman namin alam kung sino yung gumawa nun, Nakita lang namin na susunog yung bahay nyo. Kaya sinubukan lang namin agapan. Alam kong mababa lang ang tingin niyo sa akin, Tupe. Pero hindi naman makatarungan yung nangyari sa lola ko. Malaman ko lang talaga kung sino gumawa nun. Tessa, naintindihan ko yung galit mo.
Pero halika muna dito. Pasok ka muna sa bahay. Bibigyan kita ng damit na may isusuot. Tsaka wala ka pa sigurong pagkain, oh. Tingnan mo, payat-payat mo na. Kumain ka muna. Hindi, Tope. Hustisya yung kailangan ko at hindi awa. Kaya itigil mo nga yan. Tessa, di lang naman to basta awa eh. Nag-aalala ako sa'yo. Magkakasakit ka niya sa ginagawa mo eh. Halika na. Pambihira naman, oh. Uy, Tessa, saan ka pumunta? Basa-basa ka na, oh. Tope! Ay, tatay kong baog. Tatay naman eh. Bigla-bigla naman kayo sumusulpot. Ano ka ba naman? Huwag mo lang pilitin kung ayaw. At saka ano ka mo? Baog ako? Eh, hindi ka sana nabuo kung baog ako. Tsaka halika na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ang lakas-lakas ng kulog at kidlat, oh. Basa ka na. Akala ko pa naman kung sino yung kausap mo dyan eh. Si Tessa lang naman pala. Eh pero tay, paano kaya siya? Wala siyang uuwian eh. Tapos basang-basa siya. Saan siya matutulog? Eh anak, kung kailangan niya talaga ng tulong, hindi yun tatanggi sa'yo. Eh hayaan mo siya. Tutulong tayo kung gusto niyang tulungan natin siya. Eh sige na, pumasok ka na. Huminga na lang ako noon ng malalim at kinabukasan naman. Habang nagkakape ako, siya ang laman ng isip ko. Iniisip kasi niya na baka kasabwat kami sa pagkamatay ng lola niya at nagpapanggap lang. Pero habang nagkakape ako, araw yun ng Sabado at walang pasok. Biglang lumapit sa akin si ate, nakagagaling lang sa labas, at parang reyna ng tsismosa akong kinalabit. Hoy, Tupi! Aray ko naman! Ang init! Ate naman! Alam mo naman mainit yung kape ko eh. Sa dami ng pwedeng kalabitin, kamay ko pa talaga may hawak na kape. Ay, sorry naman. Kasi magugulat ka talaga sa balita ko. Oh? Talaga? Bakit ba? Ano ba nangyari? Si Joker. Ano? Aba, ewan ko. Pero pinaghahanap nila si Tessa eh. Ano? Eh, seryoso ka ba ate? Ay, hindi. Joke lang to. Sinabi ng oo nga eh. Tingnan mo doon sa labas. Usap-usapan dun yung kalagayan ni Joker. Sinunog nga daw siya eh. Pambihira naman oh. Tapos si Tessa talaga yung may gawa? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ko nga rin alam kung totoo. Eh, teka nga. Sandali ate ha. Lalabas lang ako. Totoo nga ang sinabi ni ate. Paglabas ko ay yun ang usapan. At ang sabi nila nasa plaza raw ang iba, kaya pumunta ako roon. Nakita ko naman agad si Kara na umiiyak at si Aboy naman ay mabilis na lumapit sa akin. Tupi! Ano? Alam mo na ba? Wala na si Joker, oh. Oo nga daw eh. Nasabi na sa akin ni ate yung chismis. Pero totoo ba yun? Wala na talaga siya? Oo. Tsaka si Tessa daw yung... Eh, pero nasaan nga ba si Tessa? Nahuli na siya. Ayun siya. May suot na siyang posos. Talagang babae ka, Tessa? Magbabayad ka sa ginawa mo sa pinsan ko! Ilan sa mga tao roon. Kaya nga ang iniisip ng iba, siya ang boss. Kadalasan wala ng dugo ang mga biktima. Sa tingin nyo, Tay, ayos pa ba tong lugar natin? Parang sunod-sunod na yung mga... Ay nako, ewan ko ba Matet? Kung sunod-sunod na may nagnanakaw na saging natin sa taniman. Ninanakaw ho? Oo. Kaya kasi, kahit kaunting pagbisita lang dun sa taniman natin, hindi mo ginagawa. Hindi mo alam na naubos na yung mga saging natin. 5 puno na dun yung nawala. Nako, Tay, baka naman may nagulay ng ubod sa mga kapitbahay natin. Syempre masarap yun kapag may manok eh. Di nagpaalam man lang sana. Ano yun? Wala silang respeto sa akin bilang may-ari. Kaya hindi nakukuha yung attention ko sa... Halika nga dito! Kara, tama na yan! Kami nang bahala sa kanya. Pero hindi siya dapat kinukulong lang eh. Huwag mo nga ako titigan na ganyan, Tessa. Ikaw ang gumawa ng kasalanan dito tapos ikaw pa yung matapang? Teka, Tessa! Sabihin mo sa akin hindi ikaw yung may gawa nito. Oo, hindi talaga siya yung gumawa niyan. Tessa, bakla magsalita ka na. Ang hirap mo na may pagtanggol sa mga kapitbalor. Bakit nyo ba siya ipagtatanggol?
Eh kung siya nga mismo, hindi pinagtatanggol yung sarili niya eh. Huwag niyo nga siyang pagtakpan dahil halata naman siya yung gumawa nun. Hoy! Ang baho ng bunganga mo, manahimik ka nga. Mamang poging pulis. Sigurado po talaga ako na hindi talaga siya yung Ano ka ba namang Cookie? Alamin pa natin yun. Kaya hayaan niyo muna siya sa amin, ha? Ano ba naman yan? Hindi talaga ako naniniwala na magagawa ni Tessa yan. Sinasabi ko na nga kasi sa inyo. Siya talaga yung may gawa nun. Manahimik ka na nga. Wala ka sapat na ebidensya. Kaya huwag ka magpakasiguro dyan. Talagang hindi ko maintindihan si Tessa noon. Nagtataka talaga ako kung bakit hindi niya ipinagtatanggol ang sarili niya. Hindi rin siya umiiyak sa kabila ng sama ng loob na nararamdaman niya. Dinala nga siya noon sa presinto at inusisa ng inusisa. Hindi ko alam kung ano ang aktwal na pinag-uusapan nila sa lugar na yon. Pero ayon naman sa balitang kumalat, talagang hindi nagsalita si Tessa. Hindi siya umamin o hindi man lang dinepensahan ang sarili niya. At dahil wala pang matibay na ebidensya, temporaryo muna siyang nanatili sa kulungan. At isang umaga naman, naibalita na namang tumakas siya. Yun din ang araw ng libing ng lola niya. Abay, pambihira ano? Paano siya nakatakas? Nasa loob siya ng kulungan, di ba? Sabi po kasi nila, Chong, may naisahan daw siyang pulis. May abilidad pa talaga siyang hindi natin alam na ginagamit niya. Pero kung ako talaga yung tatanungin, maburo ko na nakalaya na siya ngayon eh. Kawawa naman kasi yun. Naniniwala talaga kasi kung hindi siya yung pumatay kay Joker. Tsaka marami nainis doon kay Joker eh. Minsan nga sinasakyan ko na lang talaga yung trip niya. Pero madalas talaga, palagi siya may kaaway. Saksi nga ako kung gaano kapangit talaga yung ugali nun. Akalain nyo pati yung kuko ko, gusto niya ipaputol. Oh, ano naman kinalaman ako kumusta kanya? Madaya daw ako sa Tanching. Ayaw lang kasi aminin na magaling talaga ako sa kanya. Bakit ka pa ba kasi naglalaro ng touching na yan? Ang laki-laki mo na. Maria Joseph, isip bata ka pa rin Oh, ako rin naman naglalaro din ako nun Parehas kayong utak nitong anak ko. Mga isip bata. Kaya nga laging ginagabi ng uwi ang mga yan eh. Kasi nagtatatching pa. Imbis na mag-ipon na sana ng tubig dito sa bahay eh. Kung ano-anong inaatupag. Pambihira naman Yan na naman tayo Naligo na tayo sa pinag-uusapan. Pinag-uusapan lang natin yung dapat si Tessa ngayon Napakamot na lang ako ng ulo sa kanila. Nang mailibing na nga ang lola ni Tessa, hindi pa rin siya nahuhuli. Kaya ang kutob ko noon ay nagtago na talaga siya o di kaya ay nagpakalayo-layo na. Pero simula din nang mawala siya ay nagkaroon naman ng problema ang barangay. At yun ay ang sunod-sunod na yan Mas inaalala ko pa yung saging na tanim natin. Dahil baka maubos na. Hindi ko naman maiwan yung trabaho ko. Malayo pa yung araw ng linggo Oh, umalulong na yung aso Grabe, nakakilabot naman yung tunog niyan. Aray ko, sakit na tiyan ko Ate, masakit ba yung tiyan mo? Manganganak ka na ba? Matet, ayos ka lang ba? Tay, sobrang hilap na ng tiyan ko eh. Manganganak na yata ako Aray! Ano yun? Tay, meron bumagsak sa taas. Nako, hindi na maganda to Tupe, ayusin mo yung ate mo. Matet, tiisin mo muna Kailangan makaabot ka sa ospital. Magtatawag lang ako ng tricycle sa labas. Pero tay, parang delikado sa labas Aray ko, sakit. Bahala na. Tupe, kilos na. Dadalhin natin sa ospital si ate mo. Kahit na parang may kakaiba sa bubong ng bahay namin, lumabas pa rin si tatay. Ako naman ay inayos ko si ate para dalhin sa ospital. Ang mga gamit nun ng bata nakahanda na talaga. Naghihintay na lang kami noon ng panganganak niya. Nilagay ko na sa likod ko ang bag at wala akong pakialam kung nakapambahay ako at saka inalalayan si ate na makatayo. Aray! Diyos ko, sobrang sakit na to, pe!
Balakang ko! Ate, nakikiusap ako. Pigilan mo muna yan. Ano bang gagawin ko kapag lumabas yan? Pabuti mo naman sa ospital, oh. Tay, bilisan natin. Tupi, yung angin sa taas. Ano yun? Ewan ko, bahala na. Halika na. Tay, nasa ka na? Mabuti na lang talaga noon, alerto din ang kapitbahay naming may tricycle at dumating ito agad. Tinakbo na kami ni tatay papunta sa bahay at doon na naming inalalayan si ate papunta sa tricycle. Kahit na may nilalang na nakaabang ng paglabas niya. Pero hindi ito natuloy sa pag-atake sa amin dahil parang may kumalaban sa likuran nito. At ito ang hinarap nun. Yung tricycle naman, mabilis pero maingat ang pagmamaneho ng driver. At sa kabutihang palad ay nadala namin si ate sa ospital na hindi pa lumalabas ang bata. Pero diretso na siya agad nun sa delivery room. Kinabahan ako, tatay, ah. Hindi ba natin tatawagin yung tatay ng batang yon? Wag na. At anong mapapala natin sa taksil na yon? Daya lang kasi. Sarap-sarap ng buhay niya tapos tayo kabado dito. Nasa kabilang barangay lang kasi ang dating nobyo ng ate ko. Nabuntis lang siya nito saka sila naghiwalay dahil din sa ibang babae. Galit si tatay sa ganong klaseng panloloko, kaya talagang pinatikim niya ang bagsik niya sa taong yon. Kahit nga ako inaway ko rin yon. Pero bukod sa isiping yon, naisip ko rin ang nakita kong nilalang na nasa ibabaw ng bubungan ng bahay namin. Dahil doon iniba ko ang usapan at napatanong ako kay tatay. Tay, nakita mo ba yung nilalang sa bubong ng bahay natin kanina? Nako, ewan ko. Wala na ako napansin sa sobrang pagkataranta ko kanina eh. May aswang po sa ibabaw ng bubong natin kanina, tay. Umalulong yung mga aso. Oh, talaga? Mabuti na lang pala nadala natin yung ate mo na hindi umaatake yun. Pero parang may hinarap na kalaban yun dun sa bandalikod ng bahay natin, tay. Di ko nasabi kasi natataranta na ako kay ate. Pansin ko rin ang pagkunot ng noo niya. Naghintay kami roon sa labas hanggang sa tinawag na kami ng nurse at sinabing nanganak na nga ang kapatid ko ng batang lalaki. Natuwa naman ako dahil lalaki ang pamangkin ko. Kahit si tatay noon sobra talaga ang saya. Nakalimutan na namin ang usapan namin tungkol sa aswang. Nagtagal pa si ate sa loob pagkatapos ng panganganak niya. Basta binalita lang sa amin ng nurse na ganon. At nang matapos na nga, nilabas na siya mula sa delivery room na nakapatong na sa kanya ang sanggol. Ngiti-ngiti naman akong lumapit hanggang sa inilipat na siya sa higaan niya. Ate, patingin nga ako. Aba, kamukha ako ah. Halatang ako yung pinag-iinitan mo araw-araw. Di ba sabi nila kung sino daw yung kinainisan, yun daw yung magiging kamukha. Tingnan mo, kamukha ako. Ewan ko sa'yo, Tope. Pahingi nga ako ng tubig. Nanuyo yung lalamunan ko sa loob eh. Nako, Matet, pinagpapawisan ko. Talian natin ng tela yan tiyan mo ha. Para hindi ka pasukan ng hangin. At Tope, pakihawakan mo nga muna yung bata. Oh, ang lit-lit pa ng bata tay eh. Baka mabitawan ko yan. Oh, siya, sige tay. Iangat mo na lang siya dito. Talaga naman kasing takot akong humawak sa sanggol noon, kaya hanggang titig na lang ako. Hindi naging mahirap kay ate ang panganganak niya kaya 2 araw lang siya sa ospital at lumabas na kami. Mabilis lang kasi ang pag-aasikaso ng papeles doon para sa pangalan ng bata. At nang makauwi na kami, pinaalam naman namin sa tatay ng bata na lumabas na ito. Pinagbigyan din naman namin itong bumisita sa bata at nangako naman itong magsusustento sa mag-ina. Ako naman noon, umikot sa buong bahay upang tingnan ang bakas ng nilalang na nakita ko noon. Pagdating ko sa bandang likod, may bracelet akong nakita. Hindi ordinaryong bracelet yon at sira na. Tapos may dugo pa.
Ang bracelet na yon, alam ko kung sino ang may-ari. Walang iba kundi si Tessa. Bale, yun na lang ang huling alaala ko sa babaeng yon. Dahil nang makapagtapos ako ng high school, pumunta na ako sa tiyahin ko sa Maynila at doon nagtrabaho ako. Kasama ko rin noon si Aboy, pero hindi permanente ang trabaho ko sa loob ng 9 na taon. Dahil panay nga ang uwi ko kila tatay sa probinsya. Ano? Uwi ka na naman? Ko naman talaga, Tupi, oh. Hindi ko talaga mapirmi sa isang lugar, no? Tapos pag uwi mo, pupuslit-puslit ka na naman doon sa lugar kung saan yung dating bahay nila Tessa. Ay, naku. Bakit parang iba talaga yung tama ng babaeng yun para sa'yo, no? Ewan ko talaga, Tupi. Hindi ko talaga makakalimutan. Wala naman kayong pinagsamahan eh. Mas may pinagsamahan pa nga kayo ni Kara kumpara sa kanya eh. Teka, di ka kaya ginayuman ng babaeng yun? Tapos yung epekto ng gayuma, panghabang buhay na? Ginayuma ka dyan. Walang ganun, no? Sira, hindi ba't mangkukulam yung lola nun? Wala namang pinakain sa akin yung babaeng yun para magayuma ako, no? Sadya nakita ko lang talaga sa kanya yung hindi ko makita sa iba. Hindi ko lang maintindihan nun dati kasi isip bata pa ako nun eh. Basta, uwi ako. Di na siguro ako babalik dito. Doon na lang ako kila tatay. Ay naku, ayoko rin mag-isa dito, no? Uwi na rin ako. Uy, huwag mong itali yung buhay mo sa akin, ha? Alam mo namang ikaw lang yung best friend ko eh. Tsaka darating din yung araw na makakapag-asawa ako, no? Makakalimutan rin kita. Ah, ganon. Kalimutan na kapag may asawa na. Siyempre, hindi na ikaw yung katabi ko matulog eh. Hilik na ng asawa ko ipapakinggan ko nun, hindi na sa'yo. Tsaka malamang yung hilik ng babae mas masarap pakinggan yun kaysa sa hilik mong tulog kalabaw. Ano? Tulog kalabaw ka dyan. Baliw ka talaga. Kaya talagang umuwi kami sa probinsya noon. Sa pagkakataong yon, malaki na ang pamangkin ko at nag-aaral na rin sa elementarya kung saan din ako nag-aaral noon. Umuwi akong araw ng pasok nila kaya pagdating ko, wala siya doon sa bahay. Ay, naku naman, Tupi. Ano na naman yung pasalubong mo sa kanya? Diyos ko naman, anong matututunan ng bata sa baril-barila na yan? Uy, ate, hindi lang ba sa laruan to, no? Mahal kaya to. Tsaka alam mo namang bilihan ko pa ng Barbie doll yun eh, lalaki yun. Sira ulo ka talaga. Grade 3 na yung pamangkin mo eh. Hindi na yung maglalaro ng baril-barilan. Kung art materials pa siguro yung binili mo, may silbi pa sana yun. Oo nga, no? Pakiramdam ko kasi bata pa siya eh. Ay nako, hindi naman porkit maliit pa siya nung iwan mo, ganun pa rin siya hanggang ngayon eh. Pero hayaan mo na, ibigay mo na lang sa kanya yan mamaya. Mama! Mama! Oh, ba't umiiyak yan? Kararating ko lang, umiiyak ka na kagad, Dandan? Uy, ano nangyari sa'yo? Na paano ka ba, Dandan, ha? Teka, bakit parang ang baho mo? Mama, natayo ako sa short ko eh. Kadiri, ba't ka naman napadumi dyan? Oh! Ano nangyari dyan? Ba't umiiyak si Dandan? Abay, teka, ba't ang baho nito? Teka nga lang, bakit ka ba kasi dumami sa short mo, anak? Ang laki-laki mo na eh. Ano ba kinain mo? Ano? Dumulmi ka sa short mo? Naku, sisikat ka niya hanggang paglaki mo. Tingnan mo yung tsuhin mo. Ganyan din ang nangyari noong grade 3 siya. Bay, tatay naman, ba't mo ba sinabi? Asus, totoo naman hindi ba? Kaya nga mas sikat ka pa sa first honor at second honor eh. Sigurado ako sa mga kaklase mo dati, limot na nila yung pangalan ng kaklase mong first honor noon. Pero ikaw nako, bawat kita nila sa'yo, tanda-tanda nila kung sino ka. Ikaw si Tope na tumain nung grade 3. Ganyan din mangyayari sa'yo, Dandan, paglaki mo. Ay nako, ano ka ba naman? Huwag mo sabihin na bumili ka rin ng pagkain na panis, pero mura. Opo, bumili po ako ng mura. Kasi kapag mura yung pagkain, marami po mabibili sa 5 piso eh. Oh, tapos tignan mo nangyayari.
Sumakit yung tiyan mo, hindi ba? Ay, nako, Diyos mio naman na po. Nakakaya talaga yan. Manang-mana ka talaga sa tiyuhin mo, dugyot. Tay, salamat sa pa-welcome, ha. Paalala ko lang, kararating ko lang. Dandan. Sige na. Punta ka na doon, magugas ka na. Halika na nga dito, Dandan. At saka huwag ka nang umiyak, ha? Ganun talaga, tao lang tayo. Nagkakamali. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko, mama eh. Ang baho ko daw. Bukas magtatawanan nila ako ulit. Asus, tawanan mo rin. Gayahin mo yung tawa nila. Tignan natin kung hindi ba pikon yung mga yan. Pahikbi-hikbi lang siya na pumunta sa likod ng bahay at naghugas sa poso. Tinulungan na lang siya ng kanyang ina sa tubig para tuloy-tuloy ang paghuhugas niya. Si tatay naman, sa kanya ako winelcome sa pagdating ko kung kailan tapos na siyang mang-asar. Ganyan kasi siya palagi sa tuwing dumarating ako galing sa syudad. Parang galing lang ako sa malapit na lugar at araw-araw kaming nagkikita. Hoy, Tope. Loko kang bata ka, nakalimutan ko pala sabihin sa'yo. Umuwi si Kara. At alam mo ba kung ano yung dala niya? Si Kara ho? May dala? May dala pong ano? May dalang bata. Ang itim. Anak mo yun, ano? Psst, anong anak, tay? Kapag maitim, anak ko na kaagad? Tsaka, hindi naman ako maitim, ah. Asus, pumuti ka lang dahil nagmaynila ka eh. Pero nung nandito ka dati, kakulay mo yung puwet ng kaldero. Grabe ka naman, tay. Tsaka, tagal na namin wala ni Kara, tay, no? Mga 3 taon na yun. Kung may anak man kami, sigurado ko, naglalakad na yun. At alam kong akin yun. Kung sino man yung tatay ng anak niya, yun yung maitim at hindi ako. Tatay naman talaga, oh. Pambihira ka naman kasi. Kailan ka ba mag-aasawa, ha? Baka mamamatay na lang ako, hindi ko pa makikita yung apo ko sa'yo. Oh, ano naman, tay? Kung sa tinatamad pa ako magganyan, eh. Tsaka, mahirap talaga maghanap ng babaeng hindi bungangera. Mamaya, makatagpo pa ako ng kagaya ni ate. Diyari ako. Hoy, aba Tope, sinasabi mo bang bungangera ako? Narinig pala. Sorry ate. Gusto mo yatang gawin kong basketball ring yung mukha mo gamit yung tsinelas ko eh. Kahit kailan ka talaga ate, brutal ka talaga eh, no? Pero, teka, anong meron dyan sa pala-pala? Bakit may pala-pala, tay? Ano yan? Si Poldo namatay. Tulad nga na sabi ko, di ba? Kapag may namamatay, may nawawalang puno ng saging. Hanggang ngayon, tay? Oo. Ewan ko ba kung bakit ganun? Hindi na nga ako nagtatanim eh. Tsaka mahirap hulihin kung sino tong namumutol ng saging. Sige na, magbihis ka na. Kanina pa yung suot mo sa katawan mo. Ako'y nainita sa'yo eh. Nagpahinga lang din muna ako sa bahay na yon at nakipagdaldalan sa pamangkin ko nung ayos na siya. Kahit na grade 3 na, nagustuhan pa rin niya ang laruan na binili ko. Nanay lang niya talaga yung nagreklamo. Kilala din ng bata ang tatay niya kaya kapag nakikita niya ito sa labas at may bitbit ring bata na kapatid niya, nilalapitan niya ito at nilalaro din. Ang nakakagulat lang kasi, ang nanay ng bata ay ang ex-girlfriend kong si Kara. Matapos ang isang buong araw sa bahay, lumabas ako pagkasunod nito. Tumambay ako sa tindahan at pinanood si Aboy. Nakala mo naman kandidato kung makipagkamay sa mga taong bumabati sa kanya. Ex-Cap, pabili nga po ako ng soft drinks. Ako na lang po magbubukas, ha? Siya sige, kukuha lang ako. Eto. Ex-Cap, pabili din po ako. Siya sige, Aboy. Sandali lang ha at kukuha lang ulit ako. Aboy, ano kaya nangyari dun sa lamayan, no? Bakit parang nagkakagulo dun? Kanina pa nga yan dyan eh. May mga nagtulak ng kabaong ni Tio Poldo. Buti na lang naagapan bago yung mahulog sa pinapatungan niya. Ay nako, baka yung matandang babae na naman yan. Albularya raw yan pero wala namang nagpapagamot. Basta kapag may namatay dito sa baryo, yan lagi ang ginagawa niyan eh.
Kahit anong bantay ng mga namatayan sa bahay para hindi makapasok yun. Aba naku, nasasalisihan pa rin sila eh. Nakakilabot naman yun. Sa dinami-rami ng pwedeng itulak, kabaong pa talaga. At ito pa, meron pa ang binubuhusan niya ng nakakadiring likido ang loob ng kabaong eh. Ay naku, kung ipapahanap naman ang hirap ding hanapin. Eh kita mo dyan, may mga barangay tanod na nakaantabay dyan palagi eh. Pero nagkakagulo pa rin. Itong bagong kapitan kasi, maawain eh. Sobrang lambot ng puso. Sa pagkakataong yon, ay iba na kasi ang kapitan dahil tapos na ang termino ni ex-Cap Suzette. Binigay na lang niya sa akin ang bote ng soft drinks at ako ang nagbukas nito diretso sa bibig. Pagkatapos, saktong dumating si Kara na may tuwalya pa sa balikat at napahinto pa ito nang nakita ko. Uy, kumusta, Kara? Eto, ayos naman. Excuse nga dyan, may bibilhin lang ako. O sige. Kara, nakita ko yung anak mo kanina. Ano nangyari sa braso nun? Bakit parang maga? Nahulugan lang yun ng mabigat na bote. Yun, namaga. Ano? Tapos ganyan lang yung reaction mo? Ano gusto mong gawin ko? Kinuha nga ng tatay niya eh. Akala mo naman mas mabuting magulang siya. Kumunot ang noo ko at lihim na naawa sa bata ayon sa pinag-uusapan nila. Hindi ko rin yun napansin nang makita ko rin nung araw na yon. Nasa malayo kasi ako pero pansin ko kay Kara na parang walang pakialam sa naging kalagayan ng anak niya. Basta lang kasi sumasagot sa tanong na parang walang lungkot na nararamdaman. Hindi kami nagpapansinan dahil din sa nangyari sa amin. Yung dahilan kasi ng hiwalayan namin, parehong pagtataksil. Ako, hindi makalimot sa isang taong hindi ko naman nakaklose noon pa. Habang siya naman, naghanap ng iba habang kami pa. Kaya hindi talaga kami umubra sa loob ng 2 taon naming relasyon. Marami rin kasing nangyari sa loob ng 9 na taon na lumipas noon. At kabilang na doon ang pagkakaroon ko ng nakaraan kay Kara. Sige po Aling Suzette, maraming salamat Babayaran na lang po kita sa katapusan, pangako po. Ay, oo naman sige, basta ikaw Kara. Naku, Tupi. Buti na lang nagkahiwalay kayo nun, no? Single dad ka sana. Stoy, huwag kang maingay. Mamayang gabi punta tayo dyan Laro tayo. O sige ba, boring naman dito sa bahay eh. Teka, sandali, si ano yun Bakit? Anong tinitignan mo dun? Yung babaeng yun. Nasaan? Parang si Tessa yun eh. Si Tessa? Ano ka mo? Nakita mo si Tessa? Imposible naman yan dahil matagal nang wala yan dito. Oo nga. Kung babalik man siya, saan siya tutuloy? Kila Cookie? Wala naman si Cookie dito eh. Ay naku hindi aboy. Nandito si Cookie, dumating din. Nandito pala si Cookie. At saka, ano naman ngayon kung nandito si Tessa? At saka kung nandito nga siya, baka kuyugin pa yun ng mga tao. Hindi pa nakakalimot ang mga tao dito sa ginawa niya noon, ano? Teka nga lang, ex-Cap Suzette. Wala namang kasalanan yun eh. Napagbintangan lang yun. Pati dun sa mga taong pinatay na alam naman nating inaswang. Sa kanya pa rin binintang eh. Tapos ginagamit pa yung pangalan niya panakot sa bata. Ano yun? Isa rin pala sa nakasanayan ng mga tao roon ay pinalaki nila ang mga bata na natatakot kay Tessa. Lagi nilang sinasabi na kung hindi uuwi ang mga batang yon ng mas maaga, kukunin sila ni Tessa. Kaya kahit nawala siya sa lugar na yon, matunog pa rin ang pangalan niya, na parang isa siyang nakakatakot na halimaw. Sa sandaling yon, nilapitan ko ang kinaroroonan ng natatanaw kong babae. Pero bigla itong nawala, kaya hindi ko na alam kung saan ko hahanapin. Saan na nagpunta yun? Hoy, Tupi! Anong ginagawa mo dyan sa kangkungan? Kangkungan na pala to ate. Ano, ayos ka lang ba? Halika na nga, umuwi na nga tayo.
Sinundan kita kasi nakakapagtaka yung direksyon mo eh. Tsaka bakit ka nga pala nandito? May nakita ka ba tsaka may sinusundan ka? Wala ate. Halika na. Doon ko napagtanto na ang layo ko na pala. At ang lugar kung saan sana ako patungo ay ang lugar kung nasaan nakatayo noon ang bahay ni Tessa. Sumama ako sa ate ko pa uwi na may mga dala ng grocery. Kinuha ko lang ang dala niya at saka dumiretso na kami sa bahay. Kinagabihan naman, tulad ng usapan namin ni Aboy, pumunta kami sa Lamayan. Hoy, kayong lahat ha! Bantayan yung maigi yan! Masyado nang magaling lumusot ang matandang yun eh! Mamaya magulat na lang tayo! Nakataob na tong kabaong ni Puldo! Ako rin tutulong sa pagbabantay bagong kapitana. Magpupuyat muna ako dito kay Poldo ngayong gabi. Kung sa bagay, Sabado naman bukas eh. Pero salamat sa tulungan na ito, ano? Bagong kapitana. Ano bang dahilan na matandang yon bakit niya tinataob yung mga kabaong? Nakakilabot kasi yung trip niya eh. Nakakakilabot talaga at saka ang dulas nga niya eh. Kahit itong mga SK na mas matunog sa mga barangay official, nasasalisihan din. Ay nako, dito na nauubos ang oras namin eh. Sa loob ng isang taon na ba talagang 3 ang namatay. Pero nung nakaraang taon naman eh, yun, doon sa kabilang barangay. Sakit na talaga siguro ito dito sa lugar natin. Pakamot-kamot lang ng ulo ang kapitana na yon at pasenya-senya sa mga inuutusan niya. Ako naman huminga lang ng malalim at nakikipag-usap rin sa mga kababata ko roon. Hanggang sa may nakita akong big time tingnan na babae at saka maganda. Pero nang magsalita siya, saka ko naman siya nakilala. Hoy, mga bata! Puro na naman kayo gagamba dyan ha? Nako, alam nyo ba? Si Mang Poldo? Kinagat ng gagamba yon kaya namatay. Ano? Hindi kaya namatay yung si Lolo Poldo pero hindi siya kinagat ng gagamba, no? Natulog lang sila, sabi nila eh. Oo nga. Nakatulog dahil kinagat siya ng gagamba kaya namatay. Hindi ba matet? Oh, tumango yung mama mo oh. Ibig sabihin, true yung sinasabi ko. Singaling ka naman, Tito Cookie. Hindi nga yung kinagat ng gagamba. Natulog lang siya tapos hindi na gumising. Baka siguro tinamad lang huminga. Dandan, sinasabi ko sa'yo, laro-laro lang ha. Malaman ko lang na tumataya ka ng pera dyan, lagot ka talaga sa akin. Ikaw Tupe, bantayan mo yan. Laki-laki na ni Dandan, babantayan ko pa. Ikaw, anong gagawin mo? Ay, Tupe. Aba, ang gwapo lang ngayon ah. Kaya ka pala pinatulan ni Kara kasi wala ka palang tigidig na sa mukha. Huwag mo akong hawakan, Cookie. Tutulis na kuko mo, oh. Para kang aswang. Aswang mo mukha mo. Aswangin kita eh. Ay, oo nga pala. Speaking of aswang, pakinggan nyo yun, no? Pakinggan? Ang alin? Ayan, no? Yan. Yaalulong ng mga aso. Kapag ganyan, may kabaong natataob. Oh, abangan ninyo. Aba, oo nga no. At saka, nagkakagulo na doon sa loob? Ano ba nangyayari? Bakit nagkakagulo doon sa loob? Nako, mga kapitbahay! Yung kabaong tumaob! At saka yung matanda, abangan niyo siya dyan sa labas! Hoy! Hoy, Lola! Naku, tinulak niya yung kabaong! Diyos ko po na naman! At naitulak niya talaga! Ay, naku, pambihira naman! Hoy! Sandali lang! Ikop! Yung kabaong muna! Tara! Tulungan niyo ako! Iangat natin to! Tupe, tumulong ka nga muna dun. Oo. Aboy, tutulong na ako. Diyan ako sa kabila. Oo! Sige! Naku! Nahulog! Natanggal yung takip! Nahulog yata yung katawan! Naku! Tabi! Ibalik mo, takot ako mahok sa patay! Si Raulo, ba't ka nagboluntaryo kung takot ka sa patay? Sino papalit dyan? May duwag dito. Baliw! Malay ko mahulog yung katawan! Oy, sige na!
Iangat nyo na at ibalik na lang natin yung katawan. O tara, tutulungan ko na kayo. Oh, at kayo dyan tumulong nga kayo. Sundan nyo nga yung matanda. Ang bilis pumuslit bakit ba kasi hindi mahuli-huli yun? Ay nako, tulungan ko na nga kayo dyan. Mga takot pala kayo humawak sa patay Oh, 1, 2, angat Wala mo, bakit naging puno ng saging? Ay, oh my gosh! Bakit naging puno ng saging yan? Ay, naging puno ng saging si Manpoldo! Diyos ko! Puno na saging? Pero si Tio Poldo yun nandito sa kabaong. Biglang nawala siya dito at naging puno ng saging. Ano yun? Pinalitan yung matanda? Pero nakita ko lumabas yung matanda. Pero wala naman siyang dala eh. Anak na, isa pa itong sakit sa ulo ko Napakamot na lang ng ulo ang kapitana na yon. Binitawan namin ni Aboy ang kabaong at napapaisip rin. Sobrang nagtataka ang lahat sa nangyari, lalo na ang pamilya ng namatay at hinahanap na nila kung nasaan si Tio Poldo. Ako naman, parang nablangko sa nakita at nakatayo na lang doon. Dahil sa nangyari naman na yon, kinabukasan ay laman ng usapan kung nasaan ang katawan ni Tio Poldo. Nako, hindi kaya yun yung rason kung bakit marami nawawalang puno na saging sa bukid ko? Kapag yung bata namamatay, maliit na puno na saging yung nawawala. Kapag matanda naman, yung mataas yung nawawala. Grabe naman yan, Tay. Isip tayo ng isip kung ano yung koneksyon ng mga nawawalang saging sa mga namamatay. Hindi kaya dahil ginagawa silang saging? Baka nga pinapalitan. Tapos kinukuha yung tunay na katawan tapos papalitan ng saging. Tay, ano bang sabi ni Kap Iging? Ano raw bang plano niya sa nangyari kagabi? Ayun, naghahanap sila ng albularyo. Tignan natin mamaya kung may darating. Tulad nga ng sabi nila ay may dumating na albularyo sa lugar na yon. Tiningnan ang saging na yon. At syempre, dahil nakakaintriga ang pagsusuri na yon, maraming tao sa lamayan. Nasa loob rin ako ng tolda at sa pwesto ko nakikita ko ang reaksyon ng albularyo. Malinaw na walang masamang layunin na matandang babae na sinasabi nyo ng gugulo sa lamayan tuwing may patay. May nais lang siya ipahiwatig. At yun ay ipaalam sa inyong lahat ang matagal na sikreto ng mga nangyayari dito. Gusto niya malaman nyo na hindi tao ang laman ng kabaong at totoong katawan na nagmamay-ari ng kabaong na ito. Posibleng buhay pa. Ano? Buhay pa? Nasa sila kung ganun? Malamang hawak siya ng kung sino man ang kumuha sa kanya. At ayon sa mga tumawag sa akin, matagal na nangyayari ito sa baryo ninyo. Hindi ba kayo nagtataka sa ginagawa ng matanda? Manong, ang pagkakaintindi naman kasi namin. Baka nagugulo lang at kung may hinalaman kami, syempre mas iisipin namin na baka may masama siyang balak. Teka, wait. May naalala kasi ako Nung namatay dati yung anak ng kapitbahay natin, naalala nyo? Nandun din kasi matandang yun Tapos sasabi niya, hindi raw bata yung nasa kabaong. Itapon daw yun sa bintana. Yung mga tao, iba naman yung pagkakaintindi doon. Syempre naman, Cookie, no? Mahirap din yun sa nanay. Ikaw ba naman sabihan na ang laman ng kabaong, hindi niya anak? Oo nga naman. Naiintindihan ko yung punto na yon. Basta, siguro kaya tahimik na lang siya pumupuslit kasi kahit magbabala siya, wala naman naniniwala Oo nga naman, naiintindihan ko na siya ngayon. Naku, kaya pala. Kahit na natuklasan ng ganong bagay ay hindi pa rin alam ng mga taga-baryo ang dapat gawin. Malinaw na kasi sa lahat na merong aswang sa lugar, kahit na noon pa. Ang problema nga lang, hindi malaman kung sino, kung saan ito nanggaling at kung kailan ito aatake. Mas lalong hindi naman namin alam kung sino ang susunod niyang bibiktimahin. Kung nakikisama nga sa atin ang aswang na yon, o kahit nanonood lang sa atin,
Siguradong magbabago siya ng paraan para makapambiktima. Hindi na niya uulitin ang paraan niyang booking na natin. Eh, yun nga rin yung hinala ko, bagong kapitana eh. Pero sino pa kaya ang sasaktan ng aswang na yon? Eh teka, naaalala niyo pa ba si Tessa? Eh paano ko siya yung aswang? Di ba nakatakas siya noon kahit na secured naman yung kulungan? Eh, teka nga. Ba't mo ba sinasali dito yung wala naman? Eh, hindi nga natin alam kung ano nangyari kay Tessa eh. Nako, baka nga mamaya biktima rin siya at sa lahat ng biktima, siya'y kawawa. Wala kasi naghahanap na kahanak niya eh. At saka ang tagal-tagal na nung panahon ni Tessa. Ang problema natin ngayon, hindi na siya kasali dito. Kaya wag na nating ibintang sa kanya mga nangyayari dito sa atin ngayon. Oo nga naman. Bakit ba kasi pinagbibintangan eh? Eh wala lang, naisip ko lang naman yun. O ano, aangal ka rin ba, Tope? Oh, ako na naman. Nanahimik lang ako dito eh. Makaalis na nga lang dito. Uy, Dandan! Laro tayo ng gagambaw. Uy, Nat, tara. Doon tayo. Ate Matet, sino yung dumating na bata? Kaklase ata ni Dandan yun. Transfer yata yun sa school nila eh. Hiyaan mo lang silang maglaro dyan. Kinagabihan naman, kahit na alam na ng mga tao ang katotohanan tungkol sa laman ng kabaong, may mga tao pa rin nagpupuyat doon. Hindi para makiramay kundi ang maghanda sa dapat gawin para hulihin ang aswang. Yun kasi ang hiling ng may bahay, habang ako naman ay nakikinig lang sa kanila. May mga bata rin sa lugar na yon at naglalaro ng gagamba. Sa kabila ng pag-uusap ng mga matatanda tungkol sa paghuli sa aswang na yon, maingay naman ng mga batang naglalaro ng gagamba. Oy. Mga bata, may nag-uusap po. Ang iingay nyo. Dandan, hinaan nyo lang kasi yung boses nyo. O, ulitin natin to ha. Oh, ito na ha. Pakakawalan ko tong gagamba mo. Oh, ayan na. Aba, ang bilis ng gagamba mo, Nat ah. Nako, gumagapang sa akin. Aray! Hala, nakagat ako ng gagamba mo, Nat. Hala, hindi naman nangangagat yan eh. Masakit ba, Dandan? Oo, pero hindi naman ako mamamatay nito, di ba? Oh, ayan oh. Kunin mo na, dali. Nangangagat eh. Oo, sige. Sorry ha. Iba na nga lang muna yung ilalabas ko. Aray, bakit parang ang sakit nito? Hala, ang sakit ng braso ko. Uy, Nat, aray ko, sakit nito. Dandan? Teka, ano yung masakit? Hala, sorry na, Dandan. Hindi ko naman alam na nangangagat yun eh. Tiyo, ang sakit ng braso ko. Umakit yung sakit to. Hanggang dito. Saan? Teka, wala na masugat ah. Aray, Tito, sobrang sakit talaga. Sobrang sakit, Tito. Naku, namimilipit ka sa sakit pero wala naman ako nakikita sa braso mo eh. Halika na, umuwi na lang tayo. Dandan? Dandan! Hoy! Naku, naimatay siya. Ano bang klase gagamba yan? Halika na, Dandan! Binuhat ko na lang ang bata no na nawala ng malay habang tumatakbo ako pauwi sa bahay. Sa madilim na bahagi naman noon, humabol sa amin ang batang babae. Pinagsasabi mo! Kukunin ko siya ngayon! Akin na yung bata! Nag-iasog yung bata! Tulong! Tulong ba? Teka, ano nangyari? Bakit hindi ako makagalaw? Nangihina ako! Lalagyan kita ng sakit para mauwarin kita! Hindi. Pero kailangan ko makasigaw. Teka, isa, dalawa, tatlo. Tay! Tay, ate, tulong! Ano? Paano ka nakabawi? May protection ka no?
Tay! May aswang dito! Tulong! Manahimik ka! Manahimik ka dito! Bitawan mo ako! Dandan, gumising ka! Bitawan mo yung pa ako! Tay, tulong! Hoy, aswang! Bitawan mo siya! Ikaw na naman! Paano ka nakawala? Imposibleng nakawala ka pa! Sa susunod, kapag nahuli niyo ako, siguraduhin niyong hindi na ako makakaalis pa! Tessa? Talaga sinasagat mo yung pasensya kung babae ka! Tessa! Mag-ingat ka! Mga kapitbahay! Tatay, tulong! Dahil sa sigaw ko ay tumakbo palayo ang aswang at hinabol ito ni Tessa. Nakarating nga agad si tatay pero nakaalis na sila at nakita niya ang kalagayan ng bata. May mga taong lumapit din at humabol na rin sa aswang na tinuro ko. Oh, ano nangyari kay Dandan? Pasensya na. Masyado maingay doon sa kinaroroonan ko kaya hindi ko narinig kaagad. Tupe, ano nangyari? Akala ko nagloloko ka lang na sumisigaw ka eh. Iba na pala yung nangyayari dito. Pasensya na. Kanina pa ako sigaw ng sigaw eh. Pati yung boses sa aswang hindi nyo narinig. Pasensya na nga kasi akala ko nagloloko ka lang eh. At saka, ano nangyari kay Dandan? Tumayo ka nga dyan. Nako, wala malay yung bata. Alalayan mo muna si Tupe kasi may sugat yan. Opo, tay. Halika na dito, Tupe. Ano ba kasing nangyari kay Dandan? Bakit walang malayan? Ayos lang ba siya? Kinagat siya ng gagambi. Tapos biglang ganyan. Ang hapdi pa rin ang sugat ko. Pagkarating sa bahay ay pinaupo lang ako ni ate at agad niyang inasikaso ang anak niya. May mga tao ring sumunod sa amin at inalam ang nangyari talaga na ako lang ang makakasagot. Mabilis ding lumapit si Cookie at nagboluntaryo na gamutin ako. Pero hindi nila talaga alam ang gagawin kay Dandan. Naku po, ang haba ng sugat mo sa binti. May buwan pa dito sa paa mo. Oo, ang hapdi nga eh. Hinila niya ako tapos yung kuko niya, gumasgas talaga sa halaman ko. Pero anong gagawin natin kay Dandan? Ang sabi mo kanina, Tupe, kinagat siya nagagamba, di ba? Siguro, talian niyo muna yung braso niyang sinasabi niya masakit kanina. Parang na siguro kung meron ka mandag yung gagambang yun, hindi ka agad aakyat. Oh, eto, may panyo ako. Pwede ito. Saan ba siya nakagat? Doon po sa kaliwang kamay, tay. Tupe! Tupe, nasan yung bata? Nang marinig ko ang boses na yon ay nag-ingay naman ng mga tao sa labas. Nandyan daw si Tessa at gulat na gulat ang mga tao. Pipigilan pa sana ito ng iba pero lumabas si ate at nagsalita. Kung makakatulong naman siya sa anak ko, bakit hindi niyo papapasukin? Tessa, halika na. Kinagat kasi siya ng gagamba eh. May alam ka ba kung paano agapan to? Baka kasi kung mapano yung anak ko eh. O sige po, dalhin niyo ako sa kanya. Halika na, nandito siya sa loob. Naku, Tupe, si Tessa nga oh. Grabe, bigla na lang siya sumusulpot. Ay! Oh my God, sis! Alive ka! Napakalamig lang ng reaksyon niya noon. Wala siyang pakialam sa tawag ng ibang tao sa kanya kung paano magulat ang mga ito sa pagdating niya. Basta inasikaso niya lang noon si Dandan at naghiwa ng konting sugat sa parte kung saan namaga ang kagat. Pinatuluan niya yon ng likido na dala niya. Mamaya ho, magigising na siya. Pero aasahan yung lalagnatin siya. Hindi madaling alisin to kasi hindi ko naagapan bago kumalat yung kamandag ng anduduno sa kanya. Sus ko, bakit naman yung apo ko? Pero Tessa, makakaligtas ba siya? Magiging maayos ba yung apo ko? Huwag po kayong mag-alala, magiging ayos din siya. Kalahating oras, abangan natin siyang gumising. Kailangan niya lang mainom to. Ano ba to, Tessa? Ligtas ba to?
Opo, Ate Matet, ligtas po yan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na nagligtas sa akin nung ako yung lagyan ng sakit ng andoduno na yun eh. Pero Tessa, kung talagang ito nga ang gamot na yun, maraming salamat ha. At saka ba nang galing? Ang tagal mo na wala dito tapos bigla ka nalang magpapakita. Oo nga, Tessa. At saka Ali, sabi ni Topino, nilabahan mo daw yung aswang? Oo, totoo yun. Pero pasensya na kayo dahil hindi ko siya nahuli. Ay, hayaan mo na yan. Ang importante may nailigtas ka. At salamat talaga sa'yo, bakla. Yari sana si Fafa Tupi at saka yung pamangkin niya kung di mo naabutan. Eh basta cookie ito. Ilagay mo to sa sugat nito para mas mabilis yung paggaling. Medyo mahapdi nga lang yan. Kailangan ko nang umalis agad pero babalik ako para tingnan yung bata. Nagsitabi naman ang mga taong nakadungaw sa pintuan. Hindi ako nakaimik nun at sinundan na lang siya ng tingin. Ilang taon man ang lumipas, mabilis pa rin siyang makilala ng mga tao. Dahil nga galon pa rin siya. Napakasimpleng babae. Hindi tulad ng iba na bukod sa pagbabago ng katawan at pagiging matured ng muka, gumagamit pa ng kung ano-ano para lang gumanda. Pero si Tessa, tila na kontento lang sa kung ano ang meron siya. Mabuti na lang noon, hindi na inabot ng 1 oras nang magising si Dandan at maayos naman daw ang pakiramdam niya. Pero tulad nga ng sabi ni Tessa, lalagnatin raw ito. Ang sugat ko naman noon, namaga, kaya limitado lang din ang kilos ko. Ate, ano daw balita sa labas? Ayun. Usap-usapan yung pagsulpot ni Tessa eh. Ang galing din no? Dumating talaga siya, sakto kailangan mo ng tulong. Oo ate. Pero saan kaya siya tutuloy? Wala nga rin makapagsabi kasi hindi pa naman siya nagpapakita ulit eh. Pero saan kaya tumutuloy talaga yun? Para multo eh. Nawala na ilang taon tapos biglang magpapakita? Pero ano, masaya ka na ba? Masaya? Masaya naman saan? Sus, kala mo siguro hindi ko alam yung sikreto mo no? Ha? Sikreto na ano ate? Ay nako, yung rason ng hiwalayan yung dalawa. Bukod sa manluloko yung si Kara, alam ko namang si Tessa ang laman niyang puso mo eh. Sino bang chismosa tsaka chismoso nagsabi sa inyan? Eh di ikaw, nung lasing ka. Ha? Nasabi ko pala sa'yo yun? Oo kaya, kala mo ha? Kaya ka ba walang pinapalit kay Kara dahil ba yan sa... Ewan ko sa'yo ate. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Alam ko na. Masaya ka na parang hindi no? Masaya ka kasi nakita mo siya. At hindi naman kasi ang lamig ng pakitungo niya sa'yo. Mang Onek? Ate Matet, nandiyan po ba kayo? Oh, ayan na oh. Nasa pinto na si Tessa. Ate, yung bibig mo ha. Baka kung ano yung sabihin mo. Ano ka ba? Wala naman ako sasabihin talaga. Oh, Tessa, nandito kami. Sandali lang ha. Sinamaan ako ng tingin ng kapatid ko nang ngisian pa ako habang naglalakad papuntang pintuan. Nang buksan niya nga ang pinto, umiwas ako ng tingin roon at kunwaring nagmumuni-muni lang. Maya-maya pa, pumasok siya dahil sinabi ng ate ko at pinili kong wag tumingin. Ate Matet, kumusta siya? Sino? Si Dandan ba o si Tupe? Si Dandan po. Mukhang okay naman yung kapatid mo eh. At saka, mas delikado yung kalagayan ng bata. Ayun. Tulad ng sinabi mo, nilalagnat. Pero nakakabago naman siya. Mukhang epektibo naman yung gamot na binigay mo eh. Maraming salamat ha. Pwede ko ba siyang makita? Nandito sa kwarto. Halika. Nang daanan ako ni Tessa ay nginisian naman ako ng kapatid ko. Parang robot talaga ang babaeng yon. Pupunta lang sa kung ano ang sadya, pero hindi man lang bumabate. Oh, bakit Tessa? Anong meron? May hindi ka ba magandang napansin? Babalik yun, Ate Matet.
Babalikan niya yung minarkahan niya, sigurado ako. Pero huwag kayong mag-alala. Sa ganong paraan din natin siya huhulihin. Ibig mo sabihin babalikan niya yung anak ko? Naku, nakakatakot naman yan. Hindi ba siya pwedeng pumili ng iba na lang? Bakit ba yung anak ko bata lang naman ito? Dahil mas gusto talaga ng aswang ang bata. Lalo na kapag nilagyan niya ito ng sakit. Pero malakas talaga yung resistensya ng bata kaya malaki ang tsansa na hindi siya makukuha. Pumalpak na ako ng maraming beses, ate. At hindi na pwedeng maulit pa yon. Ibig mong sabihin, simula nung nawala ka, ito na talaga yung ginagawa mo? Oo, ate. At si Joker ang pumatay sa lola ko. Pero si Joker nun, bagong yanggaw siya at kontrolado siya ng isang aswang. Teka, anong sabi mo? Si Joker bagong yanggaw? Oo. Natatandaan mo ba nung sinunog ko yung buhok niya? Doon ko nalaman yun. Kontrolado siya ng isang aswang kaya siya yung inutusan para sunugin yung bahay namin. At si Lola yung dahilan kung bakit payapa ang lugar na ito noon. Pero nung nawala siya, doon na umatake yung aswang. Aswang si Joker? Nayanggaw siya noon? Kaya ba parang hindi siya nag-iisip ng matino dati? Sino yung pumatay sa kanya? Mali ka dyan, Tope. Dahil hindi pa siya patay. Ano? Hindi pa siya patay? Buhay pa si Joker, Ate Batet. At ang bangkay niya noon, hindi tao yun. Tulad na natuklasan yun, ito lang. Mabuti nga, nagawang itaob ng kapatid ng lola ko yung kabaong eh. Nakita niyong lahat yung katotohanan. Yun lang talaga yung hinihintay namin para malaman ng mga tao kung ano talagang meron sa barangay na to. Pambihira. Tapos ikaw pa yung sinasabi nila pumapatay daw? Nasaan ngayon si Joker? Isa siya sa mga nambibiktima. 2 ang aswang, Tope. Isang babae at si Joker. Nahuli nga nila ako, di ba? Pero nakawala rin ako. Ilang beses nang nangyari yun. Ilang beses na rin akong muntik mamatay. Pero habang iniisip ko yung baryo at yung mga tao rito na sinasaktan nila, lalo ko nagkakaroon ng tsansa para mabuhay. Sa pagkakataong yon ay nakatayo na ako sa pintuan. Sinikap ko kasing makalapit doon para makuha ang impormasyon sa kanya. Nang tingnan ko siya mula ulo hanggang paa, napansin ko ang peklat niya sa leeg. May 3 bakas ng kuko ang naroon na parang isa yon sa mga panahong muntik na siyang mawala. Pagkatapos niyang asikasuhin si Dandan, ako na ang pinagtuunan niya ng pansin. Sinuri niya ang sugat ko at nilagyan ng likido na nilagay lang din kahapon. Mahapdi yon kaya tiniis ko na lang. At inisip ko na lang noon, importante hinawakan niya ako. At pakiramdam ko pa nga, isang karangalan na yon. Oh, ayan na, Tope ah. Tandaan mo, babalik yun para kunin ka. Pero sigurado naman ako, hindi ka madadaig nun. Nanghina nga siya nung inatake ka eh. Ha? Paano mo naman nasabi yun, Tessa? Kasi may suot kang proteksyon. Proteksyon? Ako, suot ko yun? Saan? Anong proteksyon? Yung pulseras. Proteksyon yan para hindi ka basta-basta mapasailalim sa mahika niya. Itong pulseras? Proteksyon pala to? Isa ito eh. Nakita ko nung nanganak si ate. Diyan sa likod ng bahay. Teka, binili lang nun sa bubungan namin dati. Parang may kinalaban siya. Ikaw ba yun? Oo, Tope. Inaabangan kasi ng aswang na yun yung panganganak ng ate mo eh. Kaya lagi rin ako nakabantay sa inyo nun. Dahil dito sa barangay natin, siya lang yung buntis nun. Naku, kung ganun salamat pala. Hindi na kasi namin alintana yun eh. Dahil yung iniisip namin, dadalhin namin si ate sa ospital. O siya, sige na. Mauna na pala ako ha. Magpagaling ka, Tope. Teka lang, Tessa. Mamayang gabi sana, pwede ka bang bumalik dito? Dito ko na kumain. Ha? Bakit naman? Wala naman. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa'yo. Di ba nagpasalamat ka na? Hindi mo na kailangang ulitin yun. E di iniimbita na lang kita. Para makikipag-ibigan lang ako, ganun. O siya, sige. Titingnan ko mamaya Ate Matet, alis na po ako O sige, Tessa. Mag-iingat ka.
Pag-alis ni Tessa ay inasar na naman niya ako na kunwaring malungkot niyang muka. Sinamaan ko siya ng tingin at hindi na lang umimek kahit nagsimula na siyang magpatuloy sa pang-aasar. Pero kahit malabo ang pagpunta niya, nang hapon na yon kahit mahirap ang pagkilos ko, nagluto pa rin ako. Kahit hindi ko alam kung anong paborito niya, basta sinarapan ko na lang. Bandang 7:00 naman, dumating si tatay galing sa trabaho. Pero pagka-uwi niya ay lumabas din siya para makisali sa mga taong naghahanda sa pagbabaka sakaling atake ng aswang. Ay nako, Tupe. Hindi na darating yun. Basta gabi sigurado ako may inaasikaso yun eh. Baka nga nag-aabang na yun ng aswang sa paligid. Hindi. Alam ko pupunta siya dito. Kasi kami ni Dandan yung target ngayon eh. Oh, hindi ba sabi ko sa'yo? Ayan o, kumakatok na oh. Sandali lang, Tessa. Pero, ikaw na ba yan? Oo, Tupe, ako to. Pakibuksan na lang yung pinto. Oo. Nandiyan na ako. Maingat akong pumunta sa kusina at inalis ang matulis na punyal sa patungan para hindi masage bago ko buksan ang pinto. Ngunit sa pagbukas ko, hindi si Tessa ang bumungad. Kamusta ka, Tope? Long time no see ah. Joker? Naku, Diyos ko, Tupe! Isara mo na yung pinto! Hayop ka, Joker! Ops! Kalma lang! Hindi sasara ang pinto hanggat hindi kita nakukuha! Bitawan mo yung pinto! Bitawan mo yung pinto! Ito sa'yo! Teka! Tupe! Yung punyal mo! May kakaiba sa punyal mo! Kapag sinabi ko kasi bitawan mo yung pinto, bitawan mo! Ate, Diyos ko, Tupe! Totoo nga yung sinasabi ni Tessa. Buhay pa nga siya! Tube! Humanda ka sa akin! Pagbuksan mo ako dito, nahuli kita! Hoy! Buksan mo itong pinto o sisirahin ko to! Tupe! Halika na dito, doon tayo sa kwarto! Bilisan mo! Dali mo yung punyal! Oo, ate. Tara na! Halika dito! Umawa ka sa akin! Kinalampag ng aswang ang pintuan noon. Matibay yon, oo. Pero malakas ang aswang kaya wala rin akong tiwala na kaya nitong manatiling nakasara. Ang inaalala ko lang noon si tatay dahil nga nasa labas siya. Mama, natatakot ako. Nandito lang kami, dahan-dahan. Hindi kami aalis. Ate, ito. Isuot mo to sa paa ni Dandan. Ito ba yung pulseras na sinasabi ni Tessa? Oo, at mas kailangan to ni Dandan. At ikaw, ate, dito ka lang ha. Tupe, hindi ka pwedeng umalis. Yung paa mo. Naku, Diyos ko po. Nasa bubungan na siya, Tupe. Mama, natatakot ako. Kailangan na natin magtawag ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami, may aswang dito! Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Hindi aabot ang boses niyo sa kanila. Kahit anong sigaw niyo dyan, sinisigurado ko na walang makakarinig. Kaya walang tutulong sa inyo. At makukuha ko kayo tatlo! Mama, anong gagawin natin? Hindi, may proteksyon tayo. Kung ano man ang gagawin niya, hindi yun tatalab. Dandan nasa yung proteksyon. Ikaw yung sumigaw ng tulong. Pero dito, natatakot ako. Baka hindi malakas yung boses ko. Anak, kaya mo yan. Para marinig nila tayo. Huminga ka ng malalim, ha? 1, 2, 3. Sigaw, anak! Tulong! Tulungan niyo kami! May aswang dito! Lolo, tulong! Dahil nga sumigaw si Dandan ay narinig na namin ang tugon ng mga tao sa ibang bahay. Paulit-ulit na sumisigaw ang bata hanggang sa naririnig na namin silang papalapit. Anak ko! Paano niyo nabasag ang nilagay ko palangga? Hindi pwede to! Ay,
Salamat naman at umalis na siya. Ate, nandyan na yung mga tao. Ayos na ba kayo? Sobrang takot si Dandan, Tupe. Baka mamaya mas lalong lumala ang lagnat nito. Sige ate, yakapin mo muna si Dandan. Tupe! Matet! Bakit nasigaw si Dandan? Ayos lang ba kayo dyan? Pupuntahan ko lang si tatay sa labas, ha? Diyan lang kayong dalawa. Tabi! Ayos na ba kayo dyan? Tay! May aswang dyan sa labas! Mag-iingat kayo! Si ate nga ang nagbukas ng pinto para kina tatay. Agad na pumasok si tatay at dumiretso sa amin. Ang ibang mga tao naman ay umikot sa bahay namin at sinasabi nilang may naglalaban daw banda sa hindi kalayuan. Ano ba nangyari? Ayos lang ba kayo? Teka, Tupe. Bakit may dugo yung kamay mo? Tay, yung aswang, habang nasaan yung tao pa lang siya. Ano? May aswang? Oo, tay. At buhay nga si Joker. Hindi siya ang inilibing noon. Si Joker pala dati, bagong yanggaw siya. Ano? Ano namang unek? Ayos lang ba sila? Kinakalaban ni Tessa yung aswang. Itutulong na kami. Kap, si Joker daw yun. Ano po? Si Joker? Hindi ba't patay na yun? Hindi, Aboy. Buhay talaga si Joker. Siya yung aswang na umaatake dito. Nayanggaw siya noon at hindi siya totoong patay. Pambihira naman talaga. Eh kung ganon, ang iba sa inyo puntahan niyo ang pamilya ni Joker. Ang iba ay sumama kayo sa akin at haharapin ko ang aswang na yan. Isasama din ako. At saka, Mang Unek, dito na lang po kayo. May sugat kasi si Tupi eh. Hindi niya kayang lumaban kapag may aswang. Oo, sige. Mag-iingat kayo ah. Sobrang ingay ng mga tao nun sa labas. Naabutan yata nila ang aswang na kinakalaban ni Tessa. Ako naman, parang nagsimulang sumakit ang sugat ko sa binti. Napadaing ako at si Dandan ay biglang lumapaypay at nanginig ang katawan. Dandan! Tay! Tay, tulong! Dandan! Diyos ko! Tay! Anong gagawin natin sa bata? Dandan! Apo! Wala bang iniwang gamot si Tessa? Meron, tay! Dandan anak! Dandan anak, kumapit ka lang, ha? Manong unek! Manong unek, ayos lang ba kayo dyan? Ang sabi nila, inaatake raw kayo. Oo, Suzette! Teka lang! Yung apo ko nangingisay eh! Anak, sandali lang. Bubuksan ko lang to para may makasama tayo dito. O sige po, tay. Hindi ako nagreklamo sa nararamdaman ko noon. Nanginginig na ang binti ko sa sakit pero ayaw kong bumaling sa akin ang atensyon nila. Si tatay naman, pinapasok ang ex-kapitana na si Suzette at naririnig kong humabol pa si Cookie. Mangulik! Papasok din ako ha! Cookie, ano ginagawa mo dito? May gamot po akong dala. Ako po yung nautusan ni Tessa eh. Lihim pa ako nagpasalamat noon dahil dumating si Cookie. Dalawa ang pinapasok ni tatay sa loob ng bahay. At pareho silang sumilip roon at mas nilapitan ni Cookie si Dandan. Eto, may gamot pa ako. Ilagay mo sa sugat na hiniwa ni Tessa. At saka yung kinagat ng gagamba. Tapos ito, protection yan. Diyos ko, Cookie. Maraming salamat, ha? Naku, Diyos ko! Eh bakit nangingisa yung bata? Kasi paparating na yung bruhan na nakit sa kanila. Ikaw, Tupe, ayos ka lang ba? Alam ko sobrang sakit ng sugat mo. Halata sa binti mo, oh. Nanginginig ka. Tupe, ayos ka lang ba? Hayaan niyo muna ako. Kaya ko to. Basta asikasuhin niyo muna si Dandan. Hindi, nandito ako. Kaya ko kayong protektahan dalawa. Diyos ko, ano yun? Tay, ayos ka lang ba dyan? Suzette, ano ginawa mo?
Bakit mo upit na martilyo? Excap? Bakit ka may martilyo? Manahimik ka ang bakla ka? Gusto mo rin... Bakit mo ginawa yan kay tatay? Ano po kailangan mo sa amin? Nakalimutan mo na ba, Hatope? Minarkahan na kita! Ikaw? Minarkahan mo ko? Walang yakang aswang ka? Ikaw pala yun? Ay! Tupe yung punyal! Sa tingin mo ba ay makukuha mo sila, Sosette? Nahuli na ang alaga mo! Ikaw na lang ang natira! Ikaw na matanda ka? Walang kwenta yung pagpunta mo sa mga lamay! At sino nagsabi na siya ang haharap sa'yo? Ako ang harapin mo! Naku, ito na yung bagong kapitan. Tama nga ang hinala ko. Ikaw ang aswang na nambibiktima dito sa barangay. Kaya nung ikaw pa lang ang nakaupo rito, maraming patay at nagkukunwari kang hindi mo kayang solusyonan ang problema. Aba, at hindi ka man lang nagulat bago kapitana? At bakit naman ako magugulat? Matagal ka ng trahidor sa paningin ko. Baka ikaw ang magulat kapag sinabi ko kasabot ko si Lola Masha at higit na kasabot ko si Tessa noon pa. Ano? Ikaw? Kasabot ni Tessa? Paano nangyari yon? Ay, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pangalan niya ay tao sa barangay na to. Ibig sabihin na manipula ka rin namin. Nakakaawa ka namang aswang ka. Ganon talaga siguro kapag lakas lang ang meron ka. Pero ang utak ay wala. Teka! Huwag ka magpalitan niyo! Eto sa'yo, aswang ka! Ano mo sa akin? Ginagamit ko to manali sa buhok! Pero minsan ginagamit ko paswang! Cookie! Eto! Gamitin mo yung punyal! Akin na yung punyal, Tupe! At buwiin mo yung sakit na nilagay mo sa anak ko! Kung kayong lahat! Hindi siya pwede magpalitan niyo! Huwag niyo hayaan! Huwag ka magpalitan niyo! Pero lumalaban ang aswang na yon. At kahit anak sa kanya, unti-unti pa rin nagbabago ang mukha niya. Saksi ako sa paghahaba ng kuko niya at pagkalmot niya kay Cookie. Natumba si Cookie na nagdurugo ang braso at agad siyang nilapitan ni ate. Nang mga lahati na ang pagpapalit niya ng anyo, gamit din ang kapitana iging ang mukha niya. Umurong ang pagpapalit niya ng anyo at muli itong humuhulma bilang tao. Ako naman, nilapitan si tatay. Oo, naiwan ko si Dandan sa loob. Wala na kasing malay ang tatay ko, kaya hirap na hirap akong dalhin siya sa loob ng kwarto. Lalo na't si Aling Suzette noon, tuluyan ang naging aswang kahit anong pigil namin. Hindi ko naalintana ang sakit sa binti ko, basta madala ko lang si tatay sa kwarto. Ang aswang naman noon, hinawi ang kapitana para sana tumakas, pero biglang may sumalubong sa kanya sa pintuan. At saan ka pupunta, ha? Lalabas ka bahay na to! Ikaw! Ikaw ang nagsimula kaya kinilala siya ng mga tao bilang mangkukulam. Kahit na ang totoo, siya yung albularya. Sinira mo yung buhay ko para hindi ako mahubog bilang manunugis. Pero nagkakamali ka dahil sa ginawa mo. Mas lalo akong nahubog. At ito na ang pagkakataon. Panang nanay ko at ang pagsira mo sa buhay ng pamangkin ko. Ano? Pamangkin niyo si Tessa? Cookie, kaya mo yan. Halika na, pumasok ka na dito. Oo, salamat. Ang hapde. Bakla, ayos pa ba yung makeup ko? Naku, si tatay. Yung ulo niya, kailangan niya madala sa ospital. Natatakot na ako para sa kalagayan niya eh. Pero nagsimula ng magkagulo sa sala namin. Mukhang kinalaban na nila ang aswang. At kami naman, pinagtulungan naming gamutin ang ulo ni tatay. Mabuti na nga lang at nandyan si Cookie. Dala ang mga gamit kaya hindi kami nahirapan gamutin si tatay. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin! Tama na, Tessa! Bago kami magbayad, ikaw muna! Wala akong sinaktan! Wala akong inagaw!
Lahat ng yun kayo ang kumuha! Kayo ang may kasalanan! Kinuha namin sila para iligtas! At wala kang karapatang saktan ng sinuman! Lahat sila'y babalik sa mga pamilya nila kung saan sila nararapat! Nagkatinginan kami ni ate nang marinig yon. Ibig sabihin, buhay ang mga taong pinaglamayan noon. At kapag natapos ang laban na yon, babalik na sila sa kanilang mga pamilya. Hindi nagtagal, nagsidatingan na rin ang ibang mga tao, kasama na rin si Aboy. Hindi ko man nakita ang aktwal na laban, pero alam kong natalo nila ang aswang. Ayan! Dalawa! Kahit natin ang mga yan para gumaling na lahat ng mga taong may sakit na nilagyan nila! Pambira talaga to si Joker. Buhay pa pala oh. Sinayang mo yung buhay mo sa pagkasawang mong yan, pre. Teka, Tupi. Lalabas ako. Kailangan natin madali si tatay sa ospital. Iba naman kasi yung kaso niya eh. Magtatawag lang ako ng tricycle. Kahit masakit ang binte ay sinikap kong lumabas. At nakita ko ang mga taong dala ang dalawang aswang na nasa anyong tao na rin. Papunta sa kung saan nakatira si Tessa noon. Sa palagay ko, ipapen sa mga aswang na yon ang pakit. Gusto ko mang manood, pero kailangan kong unahin ang tatay ko. Oh, Tupi! Ba't ka lumabas? Aboy, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tricycle para kay tatay. Pinukpok siya ni Alex Susit ng martilyo. Ano? Teka, manghiram ako ng tricycle. Diyan ka lang ha. Ihanda mo lang yung tatay mo. Nadala nga namin si tatay sa ospital noon. Si ate nagpaiwan dahil hindi ospital ang makakatulong kay Dandan. At habang nasa ospital naman kami, inasikaso rin ako doon dahil sa sugat ko. Alam ko namang wala silang magagawa sa pamamagana yon, pero pinagbigyan ko na lang. Nilapatan nila ito ng gamot at hinayaan lang pagkatapos. At makalipas ng 3 oras, nakaidlip ako ng konti at hindi ko na gaanong naramdaman ng sobrang sakit sa binti. Hindi na ito magang-maga at sakto lang ang laki ng kalmot ang natira doon. Kaya ang akala ng ospital, gamot nila ang nagpagaling sa sugat ko. Hindi nila alam na siguradong aswang na yon. At kinabukasan, pumunta na rin sa ospital sina ate at Dandan. Ate, ano nang balita? Wala na sila, Tupi. At alam mo ba yung mga namatay dati? Bumalik na din sila ngayon. Ano? Oo, totoo ang buhay sila. Pero sabi ni Kapitana, dahil ilang taon din silang nabuhay na wala sa sarili, kaya hindi agad sila binalik sa pamilya nila. Ang galing talaga ng plano nila, Tessa eh. Pati pala si Cookie, alam na niya yun? Grabe pala. Pero mabuti. Salamat at okay na rin si Dandan. Opo, Tito. Hindi na po ako makikipaglaro sa natnat na yun. Dandan anak, wala kang natnat na kalaro. Peke yun at kagagawa ng mga aswang na yun. Wala ka rin kaklasing natnat ang pangalan, di ba? Hala, oo nga mama no. Bakit hindi ko naisip yun? Bakit kaya hindi rin ako nagtaka kung sino siya, mama? Eh kasi nga ginamitan ka lang ng ex-kapitana na yun ng mahika niya. Pero ngayon ligtas ka na. Huwag ka nang mag-alala ha, anak. Bandang 10:00 naman ay nagising si tatay. Ayos naman siya at walang nakalimutan. Nagtanong lang siya kung ano ang ginawa sa mga aswang at sinabi rin naming
Tessa at Kapitan. Bumisita si Tessa sa ospital kasama naman si Cookie at si Aboy. Oh, Tessa, napabisita ka. Pasensya ka na Tupi Hindi na ako nakasipot sa hapunan na yun eh. Nako, ayos lang yun, no? Alam ko naman kung bakit eh. Tsaka naiintindihan ko yun. Tsaka salamat pala sa pagligtas mo sa amin, ha? Maangas mo dun, ha? Kababae mong tao pero lumalabang ka sa aswang. Eh di lalo ka nang na-inlove dyan, no? Uy, tumigil ka nga, boy. Huwag ka na mag-deny-deny dyan. Alam niya na. Babawi na lang ako Tupi. Sayang yung niluto mo eh. Ako na lang yung magluluto para sa'yo. Ayun! Naku, tuntua yan, Tessa. Ilang taong ka niyang hinintay eh. Napakaingay mo talaga, boy. Huwag Tessa, huwag kang makinig dyan, ha? Sira ulo yan eh. Alam mo ba, Tessa? Hindi na nakapag-asawa yung kapatid ko dahil sa'yo eh. Panagutan mo yan. Ay, hindi na talaga hindi yan. Hindi ba, sis? Ay, nagulat naman ako sa talim ng tingin mo. Sorry naman. Tsuserang to. Nagtawanan na lang kami noon. Napakalamig kasi talaga ng ugali ni Tessa. Pero kahit paano, dama ko naman ang init ng pakikitungo niya. Sa ngayon ay buo na ulit ang pamilya naming dalawa. Hindi ko man namalaya ng paghihintay na yon at hindi ko rin masabing naghintay talaga ako. Pero sulit naman. Dahil sa kanya lang ako nagkaroon ng gana kapag relasyon ang pag-uusapan. Siguro hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pagsasadula nito. At congratulations nga po pala sa inyo. God bless po at more power.